ba, by just looking at the candlestick, you know exactly who's in control of the market. And from there, alam mo na kung ano yung magiging entry mo, either buy or sell. I'll show you guys. And dito tayo ngayon sa chart ng gold. Ay, nasa 1 hour time frame tayo. Mapapansin nyo, meron tayo ditong MA200, itong solid na blue line na to. And ngayon, mapapansin nyo, from this massive drop, binrate nga itong ating MA200. Pagka-break na itong ating MA200, ilang beses niya tines yan. Bumagsak, umakyat, tines. Bumagsak, umakyat, tines ulit. And right now, kung mapapansin mo, slowly, yung mga buyers, nanghihina. Kasi mapapansin nyo, maraming mga indecisive candles dito. Meaning na indecisive candles, hindi mo alam kung sino in control. Yung may mga budding maliliit and mahahabang weak. Ibig sabihin yan, kapag ganyan yung mga candlesticks, yung mga buyers nilalabanan ng mga sellers. So, ibig sabihin, nang hina na yung mga buyers kasi after nila i-control dito at iakyat dito sa ating MA200, nag-step in na yung mga sellers. That is why nagkakaroon ng tug of war dyan. Lumalaban yung mga buyers, lumalaban yung mga sellers, lumalaban yung mga buyers, lumalaban yung mga sellers. Kaya ang nangyayari, nagkukulo siya sa gitna. Kaya mga candlestick ngayon, makikita mo, naguguluhan siya, indecisive siya. Kapag ganito na yung market, ibig sabihin, may potential na itong bumagsak. So now, by just looking at this, pwede ka nang magkaroon ng bias mo and ang possible entry mo. So if we will be selling here, and maglalagay tayo ng 0.1 lot dito, sell tayo dyan. Ayan, nakapaglalagay na tayo ng sell position natin dito. Maglalagay naman tayo ng SL dito. So yung SL natin ilalagay natin dito above this MA200. And ang potential loss natin for this setup is $219. And then maglalagay naman tayo ng TP somewhere here sa ilalim ng pinaka-swing low. So lalagay natin yung TP natin dito. So ang potential profit natin is $359. So we are risking $219 with the potential profit na $359. And currently we have a total of $5 running profit. So itong $219, how much ba yung nire-risk natin? Ilang percent to? So yun yung di-determine nyo lagi kapag kayo nagtitrade o naglalagay ng entry. So dapat meron kayo risk management. So kung ang current na capital natin is $7,116 and we are risking $219, di-divide nyo lang yan, guys. So yan, $219 divided by 7,116 equals, ibig sabihin yan, nagre-risk tayo ng 3%. So imumove nyo lang decimal to the right, and then 3% yung nire-risk natin kapag if ever ma-invalidate tong ating SL dito. So ang question yan, okay ba sa akin na 3% maging loss ko siya if ever ma-invalidate yung setup ko? Yes. So ngayon, kapag okay sa'yo, hindi ka kakabahan. Hindi ka mag-worry sa trade mo. That is why sobrang importante ng risk management, guys. Kasi you don't need to trade with emotion. You're trading based on your strategy. Hindi ka nag-worry if ever na ma-invalidate yung setup mo kasi you're okay with 3% loss. So ngayon, the next thing that we need to do is to wait if magmamaterialize ba yung ating naging setup, kung i-respect niya ba. So para sa akin, hanggat nire-respect niya itong MA200, potential pwede pa itong bumaba. So right now, meron tayong drawdown na $5. Ayan, $5, $8, $12. So hindi ako nag-worry. But I'm hoping na sana ito, syempre, i-respect niya itong MA200 and then saka siya bumagsak para ma-hit niya yung ating TP. So, ganun lang siya, guys. Hindi nyo kailangan sobrang maging emotional. Hindi nyo rin kailangan na sobrang maging excited. Kailangan medyo boring na siya. Kailangan parang paulit-ulit na parang it's not something that will boost your dopamine. It should be something that is already neutral. Something na you're okay doing every day na walang pakiramdam na sinisilihan yung puwet mo. Ganun. So, kapag dumating ka na sa point na ganun na yung pakiramdam mo whenever you enter a possession, susunod niyan, profitability na. Believe me. Kasi ako nung nagsisimula ako, laging parang sinisilihan yung puwet, di mapakalitignan yung chart, lagi sinisilip yung chart, lagi nakatingin sa phone. Even merong mga special occasion, di ako mapakali na parang imbes na doon yung attention ko sa mga bagay sa paligid ko, hindi ko mapagtuunan ng pansin. Kasi I was really fixated sa phone ko dahil nga hindi ako nag-apply ng proper risk management. So as long you have at least 3 confluences, naglagay ka ng stop loss na acceptable sa'yo, then you're okay with the trade. So ngayon, antayin na lang natin itong setup natin na to kung mag-TTP ba or mag-SL. So it's already 9:40 a.m. It's Asian session. So let's see gaano katagal bago na makita ang ating TP or SL. So ngayon, maliligo na muna ako. Balikan na lang natin later. Hi guys! So yung tapos na tayo maligo. So it's been an hour since iniwan natin itong phone na to, and right now we have a running profit of $31. Actually, kanina nagdo-drawdown to Parang umabot yung drawdown yata ng mga $11. So ayun, when you're experiencing drawdown, say for example, laging na negative yung trade mo, umabot na ng mga $50, ask yourself, ano na-feel mo?
Nai-stress ka ba? Na-anxious ka ba? And you feel like you wanted to close the trade kasi you're panicking. Guys, kapag ganun yung nararamdaman nyo, ibig sabihin there's something wrong. Ibig sabihin you're not that comfortable and confident with your setup, or nag-overtrade ka, ang dami mong entries, or nag-overlot sizing ka. So when you do your journal and when you do your trading, you have to assess exactly what you feel. Ano ba na-feel ko sa trade na to? Kasi kapag nagpapanik ka, may mali. How about this one? Nagpo-profit tayo. Meron tayong running profit na $39. Ano yung nararamdaman ko dito? Na-excite ba ako? Natutuwa ba ako na, uy, magkakaroon na ako almost $50 na to. Grabe, meron na agad ako $50. Grabe, 1 hour lang nakalipas, meron na akong 3,000 pesos. Ang saya-saya naman ito, tapos lalo ka na-excite. Ganun ba yung na-feel mo kapag meron kang floating profit? Parang sobrang excited mo, parang sobrang gusto mong magtatalon sa tuwa. You have to assess yourself again. Kasi hindi dapat ganun nararamdaman mo whenever you have floating profit. Yes, syempre masaya siya. Masaya naman talaga na nagpo-profit ka. However, it's not something that should make you giddy, super excited. Yung, kumbaga, nag-uumapaw yung dopamine chemical sa brain mo. Na to the point, ay, dadagdagan ko ng entry. Gusto ko pa magdagdag ng entry para mas malaki yung profit ko. Sa sobrang pag-excite mo, gusto mo pa mag-add dito, mag-add ng layer dito, mag-add ng layer dito. Kasi feeling mo babagsak pa siya eh. Tapos lumalabas na yung greediness mo. Yan, tanongin mo yung sarili mo. Tama ba ito nararamdaman ko? Kasi regardless kung profit, regardless kung loss, kailangan aware ka sa nafe-feel mo, aware ka sa nararamdaman mo. Hi guys, so it's been 2 hours. And let's check yung chart natin kung how much na yung profit natin. So, and guys, right now we have a running profit of $112. So, it's 11:43 a.m. So, let's see kung matitipi ba tayo. Okay, update. So, it's 2:22 p.m. And here's what happened. The SL hit tayo, guys. So, kung mapapansin nyo, yan, nag-bounce lang siya dito sa ating support 1 and then umakit na siya. So, bakit kaya ganun? Kasi kung mapapansin nyo dito sa stock natin, hindi pa naman talaga siya overbought. So, may potential pa talaga siyang umakyat. That is why, ayan, ito yung setup natin at nagkaroon tayo ng loss ngayon na $219. Siyempre ngayon, what we need to do is, bakit kaya tayo nagkaroon ng ganong loss? Bakit kaya na-invalidate yung setup natin? And here, upon checking na yung pressure is wala pa naman dun sa overbought zone. So, may potential pa talaga siyang umakyat. And if we will be checking the higher time frame sa H4, nandito siya sa oversold zone, so meron siya potential talagang umakyat. And kung mapansin nyo, nagkaroon pa ng intersection yung KND percentage. And here sa support, nag-bounce yung presyo at nagkaroon ng indecisive candlestick, yun yung nag-cause ng potential spike ng gold. So, umakyat na nga po siya. So, mayroon ba tayo natutunan sa setup na to? Meron. And we understand bakit tayo na-invalidate sa setup na yun. And dapat kinlose natin yun kasi almost mag-open na yung London session. And kapag mag-open yung London session, most of the time nagkakaroon ng volatility yan na sometimes against sa setup natin, dun sa setup natin ng Asian session. So ngayon the question is, ano yung na-feel ko? Meron ba akong stress, anxiety na na-feel dun sa $214 na naging loss ko? Magkukos ba sa akin yun na mag-revenge trade ako na, hindi, papawiin ko yun. May ganun ba ako na-feel? Meron ba akong panggigigilan na nararamdaman na kailangan mabawi ko yun? Kailangan makapag-entry ako agad para mabawi ko yung $219 ko? Meron ba akong ganun na-feel? So, upon checking myself, wala akong ganun na-feel. I completely feel neutral. Like, it's just a normal experience in trading na nararamdaman at na-experience ko naman na for the longest time. Na it's not something na kailangan kong ikabother o ikasira ng araw ko. And besides, we still have an opportunity. Kasi syempre, we still have London session, we still have New York session. So right now naman, ang next naman na natin nakita is opportunity sa 4-hour time frame. So pwede tayong mag-buy dito kasi nakita natin na meron ng power yung mga bullish. So next setup naman natin is magbabay naman tayo. And potentially, pwede niya abutin tong ating middleman. So maglalagay tayo ng SL dito sa M5. So ang SL ko would be somewhere here. And ito yung potential na pwede kong maging loss is $365. And sa TP naman, ilalagay natin dito sa possible here sa ating middle band. Ayan. Or pwede rin dito sa may pinaka-swing high, which will give us $915. So, ayan yung setup natin this time na merong mas maganda na risk-reward ratio. So, it's 230, almost 230. Tignan natin if this setup will give us profit. Hi guys, nalubat ako. And today, it's already 9:27 p.m.
And right now, ito na yung naging setup natin. We have a setup na, ayan, buy. Meron tayong buy dito. Pumasok tayo dito kanina. 4112 and 4119. And meron tayong, ito yung floating profit natin right now. And dito yan guys. Ito yung signal na yan. The signal. Nagpa-buy tayo kanina. And nagpa-move tayo ng SL. And dahil kasi nag-range yung market sa 15-minute time frame, so possible baka pag natin minove yung SL, baka tamaan siya sa 15-minute time frame. And right now, currently, we are TP1 to TP3, so meaning nasa 60 pips tayo in profit. Kasi medyo naging busy tayo today dahil nag-celebrate tayo ng ika-second month ng baby ko. Pero alam mo, one thing that I wanted to highlight in this content, you've seen my trades went up and down. You've seen me hit take profits and stop losses. Yet, all throughout of it, my emotions stayed neutral. And that's the goal. Not to avoid losses, but to stay emotionally consistent regardless of the outcome. So, ayun lang guys. I hope meron kayo natutunan today. Good night!